Kasi si Rufa Gutierrez nagawa niyang biruin si Kimi sa kanyang love life. Imagine si Rufa Gutierrez, pamangkin niyan si Janine Gutierrez, which based in rumors ay naging girlfriend dati ni Paolo Abilino. So imagine kadugo ni Rufa si Janine, pero mga chika, sinusuportahan niya si Kimi, di ba? Parang siya mismo sa sarili niya mga chika ay isa siyang Kim Pao fan, sinusuportahan niya yung pagmamahalan ni Kim Chiu tsaka ni Paolo Abilino. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. So let's have some quick Kim Pao update today mga chika, and just to share with you, until now recovering pa rin ako mga chika sa kilig na ibinigay sa akin ni Kimi at Paolo noong nakaraang linggo sa Sinadya Festival 2024. So ang talakayin naman natin ngayon mga chika ay yung naging ganap sa It's Showtime, kung saan mga kachika si Kimi na naman yung nabunot, pero this time mga chika hindi nung kanyang mga fellow It's Showtime host but ni Miss Rufa Gutierrez. Kaya kanina while watching mga chika napaisip ako kumbaga ganito ba talaga kasikat si Kimi? Dumating na sa point na kahit yung mga guest nila mga kachika siya pa rin yung nakikita. Actually if you could still recall, kahapon lang mga kachika siya rin yung nabunot nung kanyang mga fellow It's Showtime host, 'di ba? Si Darren, si Teddy, tsaka si Jong. Inasar siya direkta kay Papi Paolo Abilino. Ukol nga yan mga chika doon sa video na pinag-uusapan nila sa group chat nila, kung saan etong si Papi Paolo ay sinabihan si Kimi in front of everybody ng salitang palangga taka, or in Tagalog it simply means mahal kita mga chika. At ngayon nga si Kimi na naman yung nakita nila. It all started mga chika sa segment nila na Breadwinner, kung saan yung ibang mga It's Showtime hosts kagaya ni na MC, si Lassie, and si Jackie ay tinatatuan sa kanilang braso. Ngayon habang tinatatuan mga chika, etong si Miss Rufa Gutierrez yung tila nagbibigay ng mga commentaries doon sa mga idilagay na drawing sa kanilang mga braso. And then mga kachika, nung natapos nga yung activity napansin ni Rufa mga chika etong heart na nakadrawing dito lang sa braso ni Lassie. At ayon nga sa kanya dapat buklatin yung mata ng heart kasi daw inaantok mga chika. At dinagdagan niya pa yan sabi niya kasi dapat daw yung heart kahit masakit or nasasaktan mga chika dapat daw binubuksan pa din. At doon niya nga biglang minention out of nowhere mga chika si Kim Chiu. Naman hindi ko ini-expect yan mga chika kasi si Kimi nasa bandang likodan that time Siya na yung heart, dapat buklatin naman yung mata. Buklatin ang mata. Diba? Kasi naantok Okay. Dapat ang heart, kahit na masakit ang puso, lagi mong bubuksan. Diba Kim? Kailangan laging happy heart. Anong biglang sinabi ni Rufa dyan na kahit nga daw masakit ang puso, dapat binubuksan. Diba Kimi? At doon na nga mga chika, gumatong na yung ibang mga It's Showtime host doon. Actually, Miss Rufa even shared na dapat nga daw ay laging masaya ang puso. Kagaya ni Kimi nung mga time na yan mga chika na talagang tuwang-tuwa at masayang masaya. Compare nga daw 2 years ago kung saan si Kimi ay parang hindi na masaya. Actually, nagtanong pa nga dyan si Meme Vice. Kumbaga, tinanong niya si Rufa kung si Kimi daw ba nung way back 2020 ay malungkot. And then kinumpirmay ni Rufa, oo daw. Kumbaga, si Kimi daw nung mga time na yun ay tila wala nang gana. Parang tawa ka ng tawa. 2 years ago, hindi ka tumatawa ng yan. Diba? Ay, kama mo ka pala sa serye to. Anong difference? Malungkot ba siya nung nasa serye? Hindi. 2 years ago, di ba ng pandemic, parang wala siyang wala siya sa mood. Ba't nilalayo mo yung mic? Sabi na tama na. Okay, last. And you know what mga chika, I strongly believe dyan sa ibinahagi na yan ni Rufa Gutierrez. Kasi if you could still remember, nagkasama yan si Rufa tsaka si Kimi doon sa serye nila dati sa ABS na Love Thy Woman. And dyan mga kachika, kung natatandaan nyo rin, ang kapartner ni Kimi dyan ay yung manluloko
na si Xian Lim. So mga chika, ang gustong i-point out dito ni Rufa, nung mga time na yon 2022, hindi na masaya si Kimi. Siguro nandun na sila sa verge ng breakup neto ni Xian. Siguro nagkakalamigan na sila. Etong si Xian baka nang bababae na, or etong si Kimi mga kachika talagang hindi na binavalue or pinapahalagaan ng lalaking yon. Kaya naramdaman niya ni Rufa mga chika, kaya yun yung isinare niya that time. And then mga chika, gusto niya rin bigyan ng emphasis dyan na ngayon nga raw, ngayon current date, masaya si Kimi sa piling ni Paulo at hindi na siya masaya mga chika 2 years ago sa piling naman ni Xian Lim. Ganun lang kasimple yun mga chika, kaya nga nakakatuwa nung sinabi ni Rufa Gutierrez, actually hindi niya inasar si Kimi. Gusto niya lang siguro mag-share mga chika nung mga nasaksihan niya nung magkatrabaho pa sila ni Kimi. Kaya nga ito mga chika, nakita niyo si Kimi, kumbaga pinipigilan niyang itaas ni Rufa yung mic kasi ayaw niya nang, alam niyo yon, ma-further elaborate pa yung mga information kasi nga tapos na yon. Pero importante mga chika, kagaya nga nung sinabi ni Rufa, masaya ngayon si Kimi, bukas na ulit yung puso niya to someone. And most probably mga chika, pinapasok niya na nga si Paulo dyan sa puso niya. Kaya nung Sunday mga chika, kinumpirma na nga rin nila yan sa Capiz. To be honest isa pa sa nakakabilib dyan sa eksena na yan mga chika, kasi si Rufa Gutierrez nagawa niyang biruin si Kimi sa kanyang love life. Imagine si Rufa Gutierrez, pamangkin niyan si Janine Gutierrez, which based in rumors ay naging girlfriend dati ni Paolo Abilino. So imagine kadugo ni Rufa si Janine, pero mga chika, sinusuportahan niya si Kimi. Actually, if you'll ask me mga chika, medyo awkward yan diba? Isipin nyo kung nanonood that time si Janine, diba? Umaga makita niya yung tita niya sa TV, inaasar yung ex niya dito kay Kim Chiu, diba mga chika? Umaga in some way medyo ma-offend siya kung hindi pa nakaka-move on completely si Janine. Pero dyan mga chika, nung napanood ko nakakatuwa lang kasi mismong si Rufa Gutierrez ay boto sa Kim Pao. Diba? Parang siya mismo sa sarili niya mga chika ay isa siyang Kim Pao fan. Sinusuportahan niya yung pagmamahalan ni Kim Chiu tsaka ni Paolo Abilino. Kaya nga mga chika, after nung eksena na yan sa 8 Showtime, marami yung mga fans, particularly yung mga Kim Pao fans na natuwa dyan nga sa biruan nila na yan. Kumbaga, kahit Rufa Gutierrez na yan, botong-boto pa din at todo suporta sa tambalang Kim Pao. And then another update naman tayo mga chika. Alam nyo ba na may bagong blessings na naman na dumating kay Kim Chiu at kay Paolo Abilino? Then unahin natin yung kay Kimi mga chika. Alam nyo ba na kanina lamang sa 8 Showtime ay nagpasalamat siya sa bagong award na naman na nasungkit niya. At this time mga chika, siya ay tinaguriang Premier Actress of the Year ng 2nd Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Mahal naman siya na Premier Actress of the Year sa 2nd Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Congratulations! Maraming salamat sa nagbigay sa akin ng parangal na yun. Thank you so much to Southeast Asian Premier Business and Achiever Award for that Premier Actress of the Year. Thank you so much po. Sa lahat mga nanonood, mga palabas ko, mabuhay po kayo, sana dumami pa kayo. Thank you so much. I love you all. At dyan nga mga chika, ipinakita yung parang certificate or trophy yata yun para sa parangal na yan na tinanggap niya. Kaya nga kanina mga chika, sobra-sobra yung pasasalamat ni Kimi dyan sa bagong blessings, bagong award na yan na tinanggap niya mga chika. And ako personally, hindi ko na mabilang this year kung ilang award na mga chika yung tinanggap ng ating Chinita Princess. Diba? Mga Best Actress, Best Female Lead, alam niyo yun, Best Host, marami mga chika, hindi ko na mabilang. I think pati si Paolo Abilino tumatanggap din ng mga Best Actor Awards. Hindi lang locally but internationally mga chika. So again, congratulations kay Kimi dito sa panibagong award, diba, na natanggap niya. And we all know mga chika na lahat naman yan ay deserve niya, diba, for being talented, for being hardworking, and of course pagiging mabait na tao. And then kay Paolo Abilino naman tayo mga chika, actually pinag-uusapan din to since yesterday. Kumbaga question to si Paolo Abilino ba talaga ay bagong endorser na ng Chowking?
Diba? Kumbaga, kung totoo man mga kachika, talagang bagong blessings ito for him. Diba? Ang laki ng Chowking mga chika, and then siya magpo-promote na rin siya, mag-e-endorse na rin siya ng mga produkto nito with our Chinita Princess. So nangyari nga yun mga chika kahapon dun sa kanyang Instagram account, nag-share siya, diba, na isang promo ng Chowking, yung 2+1 na halo-halo. And maski ako nagulat kasi usually si Kimi yung gumagawa niyan mga kachika. Ngayon si Papi Paolo na. So kung totoo man yan mga chika, congratulations din kay Papi Paolo for being a new endorser ng Chowking. And nakakatuwa dito mga chika, ang good news rito, magkasama sila dyan ni Kimi. Actually kung titignan nyo nga yung Instagram account ng Chowking Philippines, post na nilang dalawa ni Kimi yung nandun. Diba? Mukha ni Paolo at mukha ni Kimi mga kachika nandoon sa page ng Chowking. So siguro hindi pa sila magkasama, no, sa isang commercial. Pero hopefully soon mga kachika gumawa ang Chowking ng, alam nyo yun, panibagong product or alam nyo yun, panibagong commercial na magkakasama ang Kim Pao. And lastly mga chika, before we end this video, abang-abang pala tayo mamayang gabi. May nakita akong post na yung Kim Pao ng araw ay a-attend dito sa ABS-CBN Christmas Special at gaganapin iyon sa Araneta. So mga chika, abang-abang tayo. Hindi ko alam kung magkakaroon yan ng live, pero kung sakaling meron mga chika, definitely sabay-sabay nating panonoorin yan. So mga chika, hanggang dito na lang muna. Chika Patrol signing out.